Sa aking nakaraang video, aking ibinalita ang patungkol sa mga offer ng South Korean shipbuilding company na Hyundai Heavy Industries para sa sariling modernization program ng Philippine Coast Guard at maraming klase ng patrol vessels ang kanilang ibinida sa exhibit. Lahat ng kanilang ino-offer ay mga steel-hulled ships na bagay laban sa mga barko ng China dahil alam naman natin na walang humpay ang banggaan sa West Philippine Sea at kailangang matibay ang ating mga patrol vessels. Maliban sa offer ng South Korea, patuloy din ang pag-acquire ng Philippine Coast Guard ng mga barko mula sa mga Japanese shipbuilding company at may inaasahan pa ang Pilipinas na darating na nasa 5 bagong Teresa Magbanwa class patrol vessels na magpapalakas palalo sa pagbabantay sa ating territorial waters. Pareho ding steel-hulled ang mga Japanese-made vessels at nakita naman natin kung gaano katibay ang mga ito matapos ilang beses na itong nakipagbanggaan sa mga malalaking barko ng China at tumamo lamang ng maliit na damage ang patrol vessels. At sa magandang balita na ating nakalap, mukhang seryoso na talaga ang modernization program ng Philippine Coast Guard matapos aprubahan ng National Economic and Development Authority o NEDA ang pagbili para sa bagong 40 vessels para sa ating Coast Guard at ang lahat ng ito ay nagkakahalaga ng nasa 25.8 billion pesos. Pinondohan ito ng French government sa pamamagitan ng kanilang Official Development Assistance at inaasahang ang OSIA Shipbuilding ang mabibigyan ng kontrata na siya ding gumawa sa ating BRP Gabriela Silang na ikalawang pinakamalaking patrol vessel ng PCG at ang nasa 4 na Boracay class patrol vessels. Ito na rin ang pinakamalaking proyekto ng Coast Guard sa kasaysayan at ayon sa kanilang komandante, mas mababantayan na ng maigi ang ating territorial waters dahil napakarami na ng 40 vessel sa isang bilihan lamang at mukhang mas maganda pa ang takbo ng modernisasyon ng ating Coast Guard kumpara sa Philippine Navy. Wala pang sinabi kung anong patrol vessel ang bibilhin ng Pilipinas, ngunit ayon sa Max Defense, ang tinatarget bilhin ng Coast Guard ay ang mga vessels na kasing laki ng mga Parola class at ang pinakamaganda pang parte dito ay nasa 20 units ng vessels ang gagawin sa Pinas na magpapalakas pa ng shipbuilding industry ng bansa. At kung ating titignan ang website ng OSIA Shipbuilding ng France, nasa 2 vessels ang pasok sa requirement ng PCG at ang isa na nga dito ay ang FPB 110 na halos kasing laki ng mga Acero class fast attack craft. Hindi pa din alam sa ngayon kung anong armas ang ikakabit ng Philippine Coast Guard dito, ngunit umaasa tayong kakabitan ito ng mga remote-controlled weapon station upang kahit papano ay magkakaroon ng pangil ang ating patrol vessels. At kung sa tingin ninyo ay may kaliitan ang mga vessels na ito, ay may nabalitaan din tayo na may tsansang masama sa Official Development Assistance ng France ang karagdagang 2 Gabriela Silang class patrol vessel na isa din sa pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard. Hindi man ito kasing tibay ng mga Teresa Magbanwa, napakalaki naman ang may tutulong nito sa patrol missions dahil sa napakalawak na range ng nasabing vessel na nasa 14,800 kilometers kumpara sa 7,400 kilometers ng mga Teresa Magbanwa. Maliban pa sa mga vessels ng South Korea, Japan at ng bansang France, mayroon pang mga vessels na offer naman ng bansang Australia katulad na lang ng 2 Guardian class patrol vessels na dinisenyo din para sa long-range patrol missions at ayon mismo sa Australian shipbuilding company na Austal, pwedeng lagyan ng 30mm autocannon ng kanilang vessel, pati na rin mga heavy machine gun sa magkabilang gilid, kaya hindi rin basta-basta ang vessel na ito. Maliban pa dito, mayroon ding inaasahang pagkuha para sa mas malaking patrol vessels mula sa Australia at ito ang mga Offshore Patrol 83 na inoffer din noon sa Philippine Navy at nagkaroon na ng diskusyon sa pagitan ng Philippine Coast Guard at ng Australian government.
Ang kinagandahan sa patrol vessel na ito ay pwede itong lagyan ng 76mm naval gun sa harap, katulad ng sa nilalagay sa mga barko ng Navy, at malaking upgrade ito sa firepower ng ating sariling Coast Guard. Hindi malabong makuha ng PCG ang lahat ng ito, lalo na't mas mabilis silang makahanap ng pondo at halos karamihan sa kanilang vessels sa ngayon ay bagong bili mula sa ibang bansa dahil na rin sa lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. May ina-offer din ng Amerika ng mga donasyong mga vessels para sa ating Coast Guard at kasama pa dito ang taong-taong donasyong mga kagamitan na nagkakahalaga ng daang-daang milyong piso na malaking tulong para sa kanilang modernization program. Nasa 450 million pesos ang kamakailan lang na inanunsyo na ibibigay ng US State Department sa Philippine Coast Guard, ngunit wala pang specific na detalye kung ano ang paggagamitan ng pondo at umaasa tayong magagamit sa tamang paraan ang ibibigay ng Amerika. Sa ngayon, naghihintay pa tayo ng mas maraming updates patungkol sa Philippine Coast Guard at napakaganda ng takbo ng kanilang modernization program sa ngayon at sana'y tuloy-tuloy na ito hanggang sa kaya na talaga nilang protektahan ang West Philippine Sea.